Mga kongresista, hati ang pahayag hinggil sa isang pagtitipon na isinagawa sa Batasang Pambansa. Ang mga naghain at nag-endorso naman ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Iba-iba rin ang pananaw hinggil sa kahihitatnan ng reklamo. Si Mela Les Moras sa sentro ng balita, live. Mela? Joshua, kapapasok lang ng balitang ito, nakapanayam ng mga mamamahayag si House Secretary General Reginald Velasco kanina lamang at kinumpirma niya na may sapat na bilang na ang Kamara para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sabi nga ni Sec. Gen. Velasco ay 102 lang o yung 1/3 ng mga mababatas yung kailangan para nga tuluyang umusad itong complaint laban sa Vice Presidente. Pero sa huling ulat niya ay nasa 153 na ang pumipirma dito nga sa 4th impeachment complaint na inaasahang maiakyat dito nga sa plenaryo ng Kamara kanina. At Joshua, ibalita ko naman yung update dito sa Kamara, no, isang prayer vigil nga yung kasalukuyang idinadaos dito nga sa People's Center sa Batasang Pambansa ng mga nagsusulong ng dito nga impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kanina ay nagkaroon naman ng pagpupulong ang mga mambabatas. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang sunod-sunod na dumating ang ilang kongresista rito sa Batasang Pambansa. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, isa itong caucus ukol sa mga hakbang at paghahanda ng mga kongresista para sa nalalapit na eleksyon. Sabi naman ni Aklan 2nd District Representative Teodorico Haresco Jr., hindi ito caucus kundi simpleng fellowship lamang ukol sa mga nakamtan na at mga gagawin pa ng mga kongresista sa ilalim ng 19th Congress. Iba naman ang pahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro at ang kanyang revelasyon patungkol nga sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ang pagpupulong na umano ito, bagamat hindi sila imbitado. Paano po nasabi na impeachment at pirmahan? May nagsabing official. Official, gano'n kalapit sa has told you that there's a signature leader from the majority. May narinig kayo ilang bilang na po yung pumirma? Well, we are in-expect daw na makukuha yung 1/3. Which is? 103, pero nag-expect pa ng more than that. A-attend po tayo ng caucus, reorientation natin dahil tulong po ito dahil malapit na po ang ating elections. Hindi ko pa po alam kung kabilang po ang impeachment sa caucus natin ngayon dahil ito pong caucus na ito usually pagka nagkakaroon po kami ng caucus, yun po ang mga agenda ay sinasabi po on the spot. Hindi caucus to, fellowship to, last day. Parang last day ng klase. So, last day ng klase, pinag-uusapan natin sine. Saan tayo manonood ng sine? Ngayon siguro pag-uusapan natin na more power to everybody running for re-election. Ang mga naghain naman at nag-endorso ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente, iba-iba rin ang pananaw kung may kahinatnan pa nga ba ang mga reklamo laban kay Duterte. May ilan kasing nagsasabi na kulang na sa oras bagamat ang iba hindi nawawala ng pag-asa. I signed one of the impeachment complaint. Sir, kung kayo yung tatanungin, better ba kung uusad yung 4th impeachment complaint or anything na pwedeng i-endorse today bago matapos ng session? Sa tingin ko kasi wala nang panahon eh. Wala nang panahon. Ito na ang last day namin. And we will be out for more than 4 months. Campaign. So sa tingin ko wala na eh. Mali ang interpretasyon ng iba sa konstitusyon. Ang konstitusyon nagsasabi na ang termino ng congressman at senador hanggang June 30. So kung ma-refer today ang impeachment complaint at kahit na mag-convene ang mga senador early June para after the election, pwede silang mag-trial. Joshua, balikan lang natin yung naging panayam nga ng media. Joshua, balikan natin yung mga naging panayam nga ng media kanina kay House Secretary General Reginald Velasco. Ang sabi niya, kapag nga natuloy na ito, kasi sabi niya, abangan na lang yung plenary session ng Kamara mamayang alas 3 ng hapon. Pero kapag naisapinal nga at natuloy na itong bagong impeachment complaint o itong 4th impeachment complaint na may pirma ng higit pa sa 1/3 ng mga mambabatas, ay diretso na agad daw yan na maitatransmit sa Senado. At Joshua, maibanggit ko na lamang din, kasabay ng prayer vigil na nakikita nyo nga sa
sa aking likuran para sa mga pro-impeachment dito nga sa mga grupo na nagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa House plenary naman ay kasalukuyang isinasagawa naman yung necrological service para sa yumaong si Congressman Edsel Lagman. Joshua? Yes, may lalinawin lang din natin, no? Kanina doon sa mga na-interview ng mambabatas, nabanggit ito, may panahon pa kaya na umusad yung impeachment complaint lalo't malapit na ang hatol ng bayan 2025? Joshua, para nga din na mas maintindihan ng ating mga kababayan, itong mga nakaraang linggo ay may 3 impeachment complaints na nakabinbin dito sa Kamara. Ang mga tinutukoy na track nito, may iba't iba kasing mode kung paano uusad ang impeachment complaints. Ang tinutukoy nitong naunang 3 complaints ay dadaan pa yan sa committee level at parang normal na bill o resolution talaga nga may mga dinadaan ng proseso. Pero Joshua, ito nga talaga yung update dito nga sa Kamara, may isang mode kasi na kung ang isang complaint ay inendorso at suportado ng 1/3 ng mambabatas, yan ay higit 100, sabi nga ni Sec. Jen Velasco ay 102. Yan ay magdidire-diretso na yan sa plenary at kapag yan ay naaprubahan na, yan ay diretso naman na sa Senado. Joshua, kung may oras pa ay dito sa Kamara, talagang kung yan ay talagang umusad na mamaya sa plenaryo ng Kamara, yan ay matatapos na ngayong araw din dito nga sa Kamara. Pero sa Senado, yan ang alamin pa rin natin at naniniwala ito nga mga nandito din sa pro-impeachment prayer vigil na talagang umaasa sila na dahil hanggang June pa naman ang 19th Congress ay magtutuloy-tuloy ito at sana umaasa sila na talagang asikasuhin ito ng mga mambabatas. Joshua? Alright, maraming salamat Mela Lesmoras.